Sa simula ng pelikula ay ipinakita sa atin ng isang nakakagambalang imahe o isang babae ang namayapa dahil na overdose. Ang larawang nakapalibot sa eksena ay nagsiwalat na siya ay isang solong ina na nagpalaki ng 2 anak na babae. Sa sandaling iyon ang kanyang bunsong anak na babae na si Rose ay dumating sa pintuan. Si Rose ay naging isang therapist sa isang mental hospital sa kasalukuyan ay nag-aalaga siya sa isang manap na pasyente na nagngangalang Carl. Napaulit-ulit na nagsasabi na siya ay mamamatay. Kaya't umamin siya sa loob ng ilang araw pagkatapos makumpleto ang kanyang trabaho ay naghanda si Rose na umalis. Ngunit sa sandaling iyon ay naatasan siya ng isa pang kaso na kinasasangkutan ng isang pasyente na nagngangalang Laura Rose na nag-aatubili na makipagkita sa kanya. At nalaman na ang kaawa-awang babae ay dumaranas ng depresyon. Pagkatapos niyang masaksihan ang kanyang propesor na gumawa ng kababalaghan. Sabi ni Rose na normal na maging paranoid kapag may namatay. Ngunit sinabi ni Laura na hindi siya baliw, sa katotohanan ay kakaiba ang kanyang kinikilos dahil ang isang katakot-takot na nilalang na may ngiti ay sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Ang entidad ay nag-aayon ng mga iba't ibang tao at sinabing malapit ka nang mamatay. Pagkatapos biglang bumagsak si Laura sa sahig at nagsimulang sumigaw na para bang may nararamdaman siyang karumal-dumal na sitwasyon. Si Rose ay mabilis na humingi ng tulong. Siya ay tumalikod para tumawag ng saklolo pero nabigla siya nang makita niya si Laura na nakatayo. Patayo na mukhang kalmado at may suot na nakakatakot na ngiti. Sa kasamaang palad bago dumating ang tulong ay kumuha si Laura ng isang tipak ng sirang vase at ihiniwas sa kanyang leeg. Kasunod ng kalunos-lunos na insidenteng ito, dumating sa ospital ang 2 detective na ang isa sa kanila ay dating kasintahan ni Rose na si Joel. At nagtanong sa kanya ng ilang mga katanungan ngunit siya ay sobrang takot na magsalita, ipinakita lamang ni Rose na si Laura ay may katakot-takot na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, sa wakas ay umuwi si Rose sa bahay upang makapagpahinga. Naligo siya at maghanda na sana ng kanyang inumin nang mapansin niya ang isang nakakatakot na imahe ni Laura na nakatayo sa isang sulok. Kasabay nito, pumasok sa silid ang kasintahan niyang si Trevor na ikinagulat niya. Saglit ay napansin niyang nag-aalala si Rose kaya nagtatanong kung ayos lang ba siya. Bilang tugon, ay tumango si Rose at mabilis na iniba ang usapan. Sumama ang agkasintahan sa kapatid ni Rose na si Holly at sa kanyang asawa para sa isang dinner outing. Lahat sila ay nag-uusap tungkol sa kani-kanilang buhay sa trabaho ngunit si Rose ay mukhang naabala. Patuloy niyang naaalala ang nakakapangit na tagpo ng pagkamatay ni Laura. Kinabukasan ay nagpasya si Rose na bumalik sa trabaho ngunit siya ay nagpupumilit na magpatuloy mula sa mga nakaraang insidente na naiintriga siya ay lumapit sa receptionist. At humiling na makita ang ulat tungkol kay Gabriel, ang propesor na gumawa ng karumal-dumal na pangyayari sa harap ni Laura. Habang sinusuri ang ulat ay nakatanggap si Rose ng tawag mula kay Holly. Diriwang ng kaarawan ng kanyang mga anak na lalaki habang sila ay nag-uusap sa telepono ay sumulyap si Rose sa bintana at napansin ng isang figure sa di kalayuan na kahawig ni Laura. Ngunit itinuring niya ito bilang kanyang imahinasyon at nagpatuloy upang tingnan ang kanyang mga pasyente ngunit siya ay dumaan sa silid ni Carl. Nakakagulat na napansin siya na may parehong nakakagambalang ngiti tulad ng ginawa ni Laura nang bigla itong sinisigawan siya na nagpahayag na siya ay mamamatay. Natakot si Rose kaya't agad siyang tumawag ng mga nurse upang pigilan siya ngunit sa isang dramatikong pagliko ng mga pangyayari ay ipinahayag na si Carl ay natutulog sa buong oras ng pangyayari. At nalaman niya na imahinasyon lamang yung nangyari. Nang malaman ito ng supervisor ng ospital na si Mr. Desai ay nababahala siya sa kalagayan ng pag-iisip ni Rose at pinayuhan siya na magpahinga ng 1 linggo. Mamaya ng gabing iyon, si Rose ay nag-iisa sa bahay nang biglang tumunog ang alarma sa bahay nila at naging dahilan para mataranta siya. Maingat siyang tumungo sa harap ng pinto na may hawak na gunting ngunit napagtanto niyang nakalock ito. Mula sa isang security operator na kakaibang nagsabi sa kanya na lumingon sa kanyang likuran ngunit para gawing mas nakakalito ang muling pagtunog ng telepono na nagpapakita na ang nakaraang tawag ay guni-guni lamang. Kaya mabilis itong sinagot ni Rose sa kanyang maluwag na pakiramdam na isa itong tunay na security operator. Sa kabilang dulo, sa wala pang ilang minit ay maraming pulis ang dumating sa kanyang bahay upang mag-imbestiga. Ngunit wala silang nakitang mga palatandaan ng panghihimasok ay nakarating din si Trevor sa eksena at tinanong si Rose kung okay lang siya.
Sinabi niyang oo, ngunit mayroon pa ring isang problema na tila hindi niya mahanap. Ang alaga niyang pusa. Sa susunod na mga araw, patuloy na nakakaranas si Rose ng mga guni-guni na humahantong sa mga tao na tingnan siya bilang hindi matatag ang pag-iisip na nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kapakanan. Humingi siya ng tulong sa kanyang dating therapist na si Dr. Madeline Northcott. Sinabi ni Rose lahat sa kanyang therapist kasama na ang experience niya kay Laura at ang nakakatakot na mga ngiti niya at maging ang kanyang nawawalang alagang pusa. Sabi ng therapist na lumalala ang pagiging paranoid niya bawat araw na dumarating. Na nagdurusa pa rin siya sa traumatikong pagkamatay ng kanyang mapang-abusong ina na may sakit sa pag-iisip. Noong katapusan ng linggo, dumalo si Rose sa kaarawan ng kanyang pamangkin kahit na hindi maganda ang pakiramdam niya. Pakiramdam ni Rose na naalis ang kanyang mga guni-guni. Ngunit pagkatapos ay binuksan ng kanyang pamangkin ang regalo na kanyang dinala para sa kanya at sa loob ay ang walang buhay na katawan ng kanyang nawawalang pusa. Ang nakakagulat na mga hanay ng paghahayag ay napaluha siya, desperadong sinusubukang kumbinsihin ang lahat na hindi niya ginawa ito. Dito niya napansin ang isa sa mga bisita ng party na nakangiti sa kanya ng takot-takot na ikinagulat ni Rose, nakakilakilabot at doon nabasag niya ang isang glass table at nasugatan ang sarili. Sa susunod na eksena, iniuwi siya ni Trevor pagkatapos ng maikling biyahe sa ospital bago bumaba ng kotse si Rose. Sinusubukang ipagtapat sa kanya ang tungkol sa nilalang na nagmumulto sa kanya, ngunit sabi ni Trevor na maaaring nagmana siya ng sakit sa pag-iisip ng kanyang ina. Kalaunan ay ipinagpatuloy ni Rose ang kanyang pagsasaliksik kay Gabriel hanggang sa marinig niya ang boses ng kanyang ina na tumatawag sa kanya mula sa determinadong kadiliman. Para hindi ito pansinin ay sinubukan niyang humiga, ngunit isang figure na kahawig ng kanyang ina ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa umaga si Rose ay pumunta sa tirahan ni Gabriel upang mang-alap ng higit pang mga detalye tungkol sa kanyang pagkamatay. Pagdating niya ay tinanggap siya ng kanyang asawang si Victoria na nagbubunyag na ang propesor ay nakasaksi din ng isang self-kill bago gawin ang hindi akalaing pangyayari. Dinala ni Victoria si Rose sa isang silid o ilang nakadisplay ang mga sketch na ginawa ni Gabriel. Lahat sila ay may parehong nakakatakot na ngiti sa kanilang mga mukha at sinabing ang mga nakikita ng kanyang asawa ay totoo ang mga ito. Na nararanasan din niya ang mga parehong pangyayari. Sa kasamaang palad, ito lang ang nagpagalit kay Victoria. Naniniwala siyang sinusubukan ni Rose na pagtawanan ng kanyang yumaong asawa kaya pinalayas niya ito sa bahay. Ngayon na wala nang mapipilian, nilapitan ni Rose ang dating kasintahan niyang si Joel at humiling ng isang pabor na imbestigahan ang mga kaso na may kaugnayan kay Gabriel. Ang detective ay medyo nag-aalangan, ngunit pumayag siyang gawin ito para sa kapakanan ng kanilang nakaraan na relasyon. Pagkatapos ay nag-access ng mga ulat sa kanyang laptop at natuklasan na ang propesor ay nakakita ng isang babaeng nagngangalang Angela na gumawa ng karumal-dumal. Pagkatapos, nag-research siya sa babaeng iyon at nagkataong nalaman niyang nasaksihan din niya ang isang self-inflicted death. Nang tingnan nila ang recorded footage na nakita nila ang isang lalaki na nakangiti bago ginawa ang karumal-dumal sa harap ni Angela. Pagkatapos ay umuwi si Rose na may intensyon na ibunyag ang lahat sa ang kanyang kasintahan, gayunpaman. Ang kanyang mga plano ay nag-ambala nang matuklasan niyang dinala ni Trevor si Dr. Madeline upang suriin siya. Naniniwala siya na siya ay nawala sa pag-iisip na ikinagalit ni Rose at inakusahan niya si Trevor na inabandona siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Pagkatapos ay umalis siya at pumunta sa lugar ni Holly, umaasa na makakuha siya ng suporta mula sa kanya. Pinakita sa kanyang kapatid na babae ang mga nakaprint na larawan ng iba pang mga biktima na nagpapaliwanag kung paano niya nasusumpa ang kanyang mga pasyente. Gayunpaman, itinanggi ni Holly ang ideya ng mga sumpa at inihambing siya sa kanyang yumaong ina na nag-trigger ng galit sa kaloob-looban ni Rose na umabot sa kanyang breaking point. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang kotse si Rose at sinubukang pakalmeyan ang kanyang sarili nang biglang lumabas si Holly ng bahay at sa pagpindot niya sa bintana ng kotse at tumingin si Rose sa labas. Biglang bumagsak ang ulo ng ate niya. Pero sa totoo lang ay nag-hallucinate na naman siya. Sa gabing iyon pumunta si Rose sa isang restaurant na sinusubukang gawing abala ang sarili nang makatanggap siya ng biglaang tawag mula kay Joel. Sabi niya na ni-research niya ang lahat ng mga nakakatakot na ngiti at natutunan ng isang bagay na nakakagulat. Sa kabuuan, mayroong 20 na mga parehong kaso.
19 sa mga ito ay magkakatugma ang mga pattern nila. Gayunpaman, sa ika-20 na kaso ay ginulo ng isang nagngangalang Robert ang pattern sa pamamagitan ng pagpatay ng isang random na tao na may nakasaksi sa insidente. Napagpasyahan niyang makipagkita sa kanya ng harapan. Ilang sandali lamang matapos siyang dumating sa bilangguan kung saan nakakulong si Robert. Lumapit si Rose sa kanya at nagkunwaring may pasyenteng nakararanas ng katulad na pagsubok bilang tugon ipinaliwanag ni Robert na ang entity ay kumakain ng trauma. Kailangan para makatakas sa entity na iyon, ay ang gumawa ng isang brutal na pagpatay sa harap ng isang testigo para matroma sila. Nang marinig ni Rose ito, siya ay nagalit at sumigaw. Hindi ko kayang patayin ang kahit sinuman. Doon ibinunyag niya na siya ay isinumpa ng entidad. At doon si Robert ay nagsimulang magpanik kaya mabilis na dumating ang mga gwardya at dinala siya sa kanyang kulungan. Nang makarating si Rose sa bahay nila ay biglang binisita ni Dr. Madeline siya. Ang dalawa ay nag-uusap ng agad na naputol dahil sa isang tawag sa telepono. Ay nag-aatubili na sumagot si Rose sa tawag ng telepono at natuklasan niya na ang tumatawag ay walang iba kundi si Dr. Madeline. Ibig sabihin nito na ang katabi niya ay ang entity sakalang ngumiti ang entity. Sumunod na eksena, nakita natin si Rose na nagmamaneho papunta sa ospital na armado ng kutsilyo. Dumiretso siya sa kwarto ng pasyente na si Carl at hinarap siya ni Mr. Desai. Biglang pumasok si Mr. Desai at nagbabala siya kay Rose na hindi siya dapat kasama ng mga pasyente. Sinubukan din niyang tanungin kung maayos ba siya nitong mga araw ngunit hindi pinansin ang lahat ni Rose at biglang inilabas ang kanyang kutsilyo at paulit-ulit na sinaksak si Carl. Gusto niyang ipasa ang sumpa sa pamamagitan ng pagpatay sa lalaki at gayunpaman sa kabila ng ilang mga saksak sa tiyan. Si Carl ay patuloy na ngumiti sa kanya na parang wala siyang nararamdamang sakit. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagising siya sa kanyang sasakyan na napagtanto niya na ang buong pagkakasunod-sunod na pangyayari ay isa palang guni-guni. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Morgan sa kanyang sasakyan at nalaman kung bakit siya naroroon ngunit nagmamadali siyang umalis nang hindi nagbibigay ng paliwanag nang mapansin ang presensya ng isang kutsilyo sa loob ng kotse ni Rose. Si Morgan ay agad na nakipag-ugnayan kay Joel na inaalerto siya sa sitwasyon. Pagkatapos ay nagmaneho si Rose sa kanyang inabandonang tahanan noong bata pa siya dahil ito ang tanging lugar na maaari siyang malayo sa mga tao. Natatakot si Rose na baka may masaktan siya kaya gusto niyang ihiwalay ang kanyang sarili. Pagdating sa bahay, nakarinig siya ng kakaibang ingay at nung siya ay nag-iimbestiga, nakita niya ang entidad ng kanyang ina. Ngunit ang ating magiting na bida ay hindi na natakot at hinarap niya ang entidad na humihiling sa kanya na ihinto ang pag-istorbo sa kanya. Agad na ang pelikula ay nagbalik sa isang flashback sa araw kung saan ang ina ni Rose ay namatay. Dito na ipakita na kanyang ina ay buhay nang matagpuan siya ni Rose. Gayunpaman ang batang si Rose ay hindi tumawag ng tulong dahil kinasusuklaman niya ang kanyang mapang-abusong ina at gusto niyang mamatay siya. Muli sa kasalukuyan ng entity ay gumawa ng isa pang anyo na nagpapakita ng isang matangkad na nakakatakot na figura at mabilis itong umatake kay Rose at itinulak siya sa lupa at sinabing hindi siya aalis sa kanyang isipan. Takas ni Rose ang kanyang panloob at nagawang pumawala sa pamamagitan ng paghampas sa nilalang ng lampara na naging sanhi ng pagliyab nito pagkatapos ay lumabas siya ng bahay bilang simbolo na iniwan nito ang kanyang trauma. Matapos ang masakit na pagsubok, si Rose ay pumunta sa bahay ni Joel na umaasang hahayaan niyang doon siya magpalipas ng gabi. Sumang-ayon si Joel at sinisiguro sa kanya ang kanyang kaginhawahan ngunit habang nagsasalita siya ay may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Nagulat si Rose at siya ay nagmamadaling lumabas ng bahay at natagpuan ang kanyang sarili na nasa labas pa rin siya ng kanyang lumang bahay. Pagkatapos, ang totoong Joel ay nasa labas at sinigaw ang kanyang pangalan pero nagpanik siya at nagmadaling pumasok sa loob para i-lock ang kanyang sarili para hindi maipasa kay Joel ang sumpa. Pagkatapos, ay pinunit ng entity ang balat nito para ipakita ang tunay niyang anyo. Ito ang sanhi kung bakit nagkaroon ng isang nervous breakdown si Rose na nagdulot ng matinding state of trauma na nagbigay sa kanya ng paralysis. Yung entity ay pumasok sa katawan niya sa pamamagitan ng kanyang bibig. Nang makapasok si Joel ay nakita niyang nagliliyab ang katawan ni Rose na may nakakakilabot na ngiti sa kanyang mukha. At ito ang epektibong pagpapasa ng sumpa sa kanya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito.
i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood.